Lalagin pa ng Agriculture Department sa piling pamilyan sa Metro Manila ang programa kung saan makakabili ng 42 pesos kada kilo ng mga bigas. Malaking tulong man, hindi raw yan pang matagalang solusyon para sa mas maharang bigas ayon sa ibang grupo. Nakatutok si Trisha May Bacani. Bago matapos ang taon, magkakaroon na raw ng 42 pesos kada kilo ng bigas sa mga piling pamilihan sa Metro Manila. Palalawigin na raw kasi ng Department of Agriculture ang Rice Roll Program kung saan direktang kukuha ang gobyerno ng bigas sa mga importer at trader. Sa kasalukuyan, 45 hanggang 55 pesos ang presyo ng well-milled rice base sa pinakahuling monitoring ng ahensya. Iniiwasan natin yan. Una, para hindi tayo makipag-compete sa mga nagtitinda sa pamilihan. Pero dahil na rin sa hindi na ganon kabilis ang pagbabago ng presyo na inaasahan sa pagkakaroon ng Kung bababa ang presyo ng bigas ay malaking tulong ito lalo na't matataas ang mga bilihin. Pero sabi naman ng ilang rice retailer gaya ni Angela Perez na wala silang magagawa kung mataas ang presyo na ibabagsak sa kanilang supply. Kung sobrang baba naman, saan kami kukuha ng pangpuhunan doon? Kaya ba nilang ibalik ang aming puhunan? Para sa Sinag at grupong Bantay Bigas, hindi pang matagalang solusyon sa pagpapababa ng presyo ng bigas ang Rice Roll Program. Pirmahan ng mga otoridad na mas maraming barko ng China ang na-monitor itong nakarang araw. Malapit sa Pag-asa Island na pasok pa sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ayon sa Philippine Navy, posibleng galing iyon sa Sobe Reef kung saan sumilong noong mga nagdaang bagyo. Balitang hatid ni Trisha Bacani. Sa isang social media post, ibinunyag ng security analyst na si Ray Powell na may higit kumulang 80 Chinese Maritime Militia vessel malapit sa Pag-asa Island nitong Martes. Kinumpirma ito ng mga residente ng isla. Ayon sa source na Balitang Ayos, noong nakaraang linggo ay walang mga barko ng China, pero kahapon nagbalikan sila. Ang AFP, kinumpirma ang biglaang pagdami ng mga barko ng China malapit sa Pag-asa, pero hindi daw ito dahilan para mabahala ang AFP. Posibleng galing lang sa kalapit na artificial island ng Subi Reef ang mga barko dahil doon sumilong mula sa dalawang nagdaang bagyo sa bansa. We are the territorial sea of Pag-asa is Subi Reef, Johnson Mischief. They are bases of the PLA na kung saan dumadong yung kanilang PLA Navy Coast Guard in the Maritime Militia. Nagkataon na particular place at particular time, so it's nothing to be alarmed. Hinihingan pa namin ng paliwanag ang Chinese Embassy sa dahilan sa maraming pagtitipon ng kanilang mga barko. Para sa Balitang Ayos, Trisha May Bacani, nakatutok. Pinayuhan ng Embahada ng Pilipinas ang mga Pilipinong tenti sa Amerika na umuwi sa Pilipinas, lalo ikinampanya ni President-elect Donald Trump ang pagpapadeport sa mga illegal immigrant. Pero kahit mga legal ang status sa US, dapat naman maganda ayon sa isang eksperto. Nakatutok si Trisha May Bacani. I will launch the largest deportation program of criminals in American history. We're going to get out. Ito ang pahayag ni President-elect Donald Trump noong kampanya. At ngayong nanalo na sa eleksyon, sinabi ni Trump na handa siyang gastusan kahit magkano ang mass deportation na ito. Tinatayang nasa 250,000 to 300,000 ang Pilipinong maituturing na illegal immigrant sa Amerika ngayon. Yung mga tago ng tago, TNT kung tawagin. Payo sa kanila ni Philippine Ambassador to the US, magkusa na silang umalis sa Amerika. My advice to many of our fellow men who are actually still here but cannot get any kind of status, my advice is for them not to wait to be deported.
na maibibigay sa kanila ng embahada ay payuhan silang kumuha ng abogado, pero tandaan daw na dahil sa teknolohiya, mas madali nang matutuntun ngayon ang mga ilegal na nasa Amerika. The exchange of information is easier now, so 9 out of 10, the TNT. The people who are always hiding will be discovered at the same point or another. Ayon naman sa isang Political Science International foreign expert, dapat din daw maghanda ang mga Pilipinong legal na nasa Amerika o yung mga American citizens na o green card holder. Yung rhetoric na din talaga na kaya daw bumaba ang ekonomiya ng Estados Unidos ay dahil nakukuha ng mga migrant workers yung mga trabaho na supposedly for those white Americans.